Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-26 sa buwang ito ng Hunyo taong 2024. Ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin syempre mamaya, wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senator Francis Tolentino, tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po yan ng bansa sa pamagitan po ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ. Pwede nyo rin kaming mapanood sa TV dahil kami po ay simulcast live sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito, magpadala ng inyong komento o kuro-kuro sa pamagitan po ng pagpapadala ng mensahe o comment sa aming Facebook page o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. May development po doon sa ginagawang paghahanda ng Commission on Elections para sa eleksyon sa susunod na taon dahil kahapon po lumagdana ng kasunduan ng COMELEC sa joint venture na SMS Global Technologies Inc. at Sequent Inc. Yan po ay para sa kauna-unahang online voting at counting system para po sa mga Pilipinong boboto sa ibang bansa. Ayon po sa COMELEC, mula sa 4 na bidder ang joint venture na yan ang may pinakamababang calculated bid para sa procurement ng online voting. Nagkakahalaga ang kontrata ng 112 million pesos. Mas mababa po yan kumpara sa 465 million pesos na inilaang pondo para sa online voting ng COMELEC. Ang ipinapaliwanag po ni COMELEC Chairman George Garcia, dahil sa online voting, mas mai-encourage o maihikayat yung mga Pilipino sa abroad na bumoto kasi mas magiging convenient na sa kanila yung pagboto. Papaano ang gagawin sa ilalim ng sistemang ito ng online voting? Ang paliwanag po ng Sequent Tech, nagkaroon din po sila ng demonstration kahapon. Bahagi po ng contract signing ceremony. Dapat irehistro muna ng botante yung kanyang pangalan o basic information, kagaya po ng email address o phone number doon sa kanilang portal. Pagkarehistro, pwede na pong piliin ng mga botante yung kanyang ibobotong kandidato. Ayun, ganun lang po kasimple, no? Pero maganda nito makapaglaan tayo ng oras sa COMELEC siguro by next week, para malaman natin kasi importante pa rin na matiyak na nababasa ng tama nung sistema yung binotong kandidato ng botante. Yan. Tuloy-tuloy yung pag-usad ng COMELEC sa paghahanda para sa susunod na eleksyon. Ang kanila naman tinitiyak, secured at reliable ang sistemang ito ng internet voting. Inahalintulad pa nila ito doon sa sistema ng internet banking at pagbabayad ng bills online. Samantala, kung kayo po ay nadaan dyan sa kahabaan ng C5, naku, matindi po yung build up ng traffic. Particularly yung mga sasakyan approaching Lanuza Avenue patungo po noong flyover. Kung patungo ng SLEX o BGC, malaman natin ano ba yung dahilan ng aksidenteng yan o ng pagsisikip ng daloy ng traffic sa area niya ng C5. Meron bang aksidente? Malaman natin direkta mula po sa MMDA Metro Base. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Ma'am Katrina Gabito. Magandang umaga po, Ma'am Katrina. Magandang umaga po, Ma'am Cecil at Senator Tolentino at sa mga tagapakinig po ng DWIZ. Umpisahan po natin ang live traffic update dito po sa southbound ng C5.
sa pagkakasabi nyo nga po, ma'am, meron po tayong vehicular accident po dito po sa may bagong Ilog Split na southbound, which is yung papunta po ng SLEX. Ito po ay self-accident na taxi, kaya po medyo nagbi-build up po tayo simula po dito sa may Clover, sa may Blue Leaf hanggang dito na po yan sa may Lanuza. Pero ngayon po ay na-actionan na po ito ng ating mga enforcer para po matanggal po at mapaluwag na po ang trapiko po. Dahil ang northbound naman po ng C5 ay wala naman po problema at tuloy-tuloy naman po ang takbo ng daloy ng mga Katrina, sasakyan. sa concrete barrier. Itong taxi na to, pinapakita namin sa screen ngayon, Ma'am Katrina, yung Yes, ma'am. binabanggit ng aksidente sa kahabaan nitong C5, bumangga Yes, pala po. sa concrete barrier. Yes, Bakit kaya bumangga ito? Baka ano kaya ito? At may nasaktan ba, Ma'am Katrina? Actually, ma'am, yung driver po ng taxi natin ang inaano po ng mga enforcer. Kaya po papapuntahan pa po ng ambulance, ma'am. Wala pa pong reported kung ano po ang lagay ng driver ng taxi. Self-accident naman po ito, ma'am. Okay, sige po. Sa ibang panig po ng Metro Manila, Ma'am Katrina, kamusta po inyong monitoring, ma'am? Ang EDSA naman po natin, ma'am, maluwag naman po ang both sides po. Tuloy-tuloy pa rin naman po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makapunta na po sa Mall of Asia at saka po sa may SM North EDSA. And ipapaalala lang naman po sa aming mga motorista, meron po tayong number coding na nagtatapos sa number 5 at 6. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Okay, maraming salamat po, Ma'am Katrina. So iwasan muna yung bahaging yan ng C5. Nabanggit nyo, maluwag naman yung EDSA. Yun muna ang maging alternate route ng ating mga kababayan. Yes, ma'am. Patungo sa kanilang destinasyon. Alright Yes, po. Marami pong salamat, Ma'am Katrina. Maraming salamat din po. Magandang umaga po. Yan po si Ma'am Katrina Gabito ng MMDA Metro Base. Kahapon po, kagaya rin po na binanggit ni Senator Tol, idinaos yung LEDAC o yung Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Yan po ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dyan po ay natalakay yung mga priority measures o mga prioridad na panukala na target na maipasa ng Kongreso. Bibigyang prioridad ng Kongreso na maipasa hanggang sa June 2025. 28 mga panukala po yan. Marami po may kinalaman sa ekonomiya. Ayan, mamaya po magkakaroon tayo ng pagkakataon na makahingi ng detalye ng naging pagpupulong na yan ng LEDAC. Ang paliwanag pala ng NEDA, 18 sa mga panukala tinukoy na top priority habang 10 naman yung inilagay bilang mga second priority. Ayan, mamaya tatalakayin pa natin yan pagkasama na natin si Senator Tol para kung ano-ano ba yung mga panukalang ito at gaano ito kahalaga para matukoy bilang mga priority measures ng executive at ng legislature. Samantala, dako muna tayo sa ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa uno ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules, ika-26 sa buwang ito ng Hunyo taong 2024, pagdagsa ng imported na bigas sa bansa, magpapababa sa presyo ng palay. DWIZ Balita. Taas singil sa kuryente, nagbabadya sa susunod na buwan. DWIZ Balita. Apela ni Mayor Alice Guo hinggil sa kanyang suspensyon, ibinasura ng Ombudsman. DWIZ Balita. IT expert Art Samaniego handang makipagtulungan sa mga otoridad hinggil sa mga akusasyon laban sa kanya. DWIZ Balita. At travel at OFW deployment ban, inalis na ng Kuwait matapos ang 1 taon. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At ngayon
Ayon sa detalye ng mga balita, nangangamba ang grupong Sinag sa pagdagsa ng imported rice dahil maaaring mabili na lamang sa halagang 17 pesos hanggang 20 pesos ang palay sa susunod na anihan. Matatanda ang opisyal na ibinaba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rice tariff sa pamamagitan ng Executive Order No. 62 mula 35% ay ginawa yang 15% at na magsisimula sa Hulyo 5. Yan po ay dahilan naman ng pagdagsa ng imported rice sa mga pamilihan. Ayon sa Sinag, maaaring mawala ng gana ang mga local farmers at hog raisers kung babagsak ang presyo ng bigas, baboy, mais at manok. Samantala, kamakailan lang nang magbanta ang ilang grupo na magasaka na maghahain sila ng temporary restraining order sa Korte Suprema para harangin ang pagpapatupad ng EO No. 62 na magpapababa sa taripa sa bigas. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, sasalubong sa mga consumer ng Meralco ang panibagong dagdag singil sa susunod na 3 buwan. Ito ay matapos iutos ng Energy Regulatory Commission na hati-hatiin ang bayad sa kuryenteng binili ng Meralco at ng iba pang electric cooperative sa Electricity Spot Market o WESM noong Mayo. Dahil dito mayroong 77 centavos kada kilowatt hour na taas singil sa kuryente ang Meralco sa Hulyo hanggang Setyembre. Kaya pinaghahanda ng nabanggit na power utility ang mga consumer sa nakakargang dagdag singil. Bagamat dumating na sa maraming customer ang mas mababang June billing. Nabatid na umabot sa 1 peso 96 centavos ang bawas singil ng Meralco ngayong buwan. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-ulat mula sa labas ng impilan. Paglusot ng 17 mula sa 50, hindi lang pala to 28 ha, 59 priority bills ng LEDAC ibinida ng Malacanang. Detalye ng balita mula kay Patrol No. 13, Gilbert Perdes. Ibinida ng Malacanang ang pagpasa ng 17 mula sa 50 na priority bills ng LEDAC o yung Legislative Executive Development Advisory Council. Payag ng PCO, Presidential Communications Office, kabilang sa mga naisabatas na priority bills sa ilalim ng 19th Congress ay ang SIM Card Registration Act, New Agrarian Emancipation Act, Maharlika Investment Fund, Trabaho para sa Bayan Act, PPP Code at Regional Specialty Hospitals Law. Nabatid na kasama rin ang Automatic Income Classification ng LGUs, Ease of Paying Taxes, Tatak Pinoy Act, Internet Transaction Act, Salt Industry Development Act, New Philippine Passport Act, Negros Island Region Act at 4 na iba pang batas. Ayon sa PCO, isinulong ang mga nasabing batas para sa mas maayos na paghatid ng serbisyo publiko at mabilis na pag-unlad ng iba't ibang sektor. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Yan, yung 50 pala na mga priority bills na binanggit dyan sa report ni Gilbert Perdes. Yan yung mga naunang mga panukala. No, siguro last year yan inihilera o tinukoy ng DEDAC na priority measures. At 17 nga po sa mga panukalang yan yung naisabatas. Mamaya papasadahan natin yung ilang mga mahalagang panukala na inilatag ng LEDAC na kanilang bibigyan nga po ng prioridad na maipasa bilang ganap na batas. Samantala sa iba pang mga balita, maghahain ng petition for certiorari ang kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Court of Appeals matapos na ibasura ng Office of the Ombudsman ang motion for reconsideration ng alkalde para maalis ang preventive suspension laban sa kanya. Ayon kay Attorney Stephen David, ang legal counsel ni Mayor Guo, bagamat nirerespeto niya ang ombudsman, hindi siya pabor sa desisyon. Giit ni David, sobrang apektado na ang alkalde sa sitwasyon dahil sunod-sunod na ang banat kay Mayor Guo. Naniniwala rin ang kampo ng Bamban Mayor na bahagi ito ng political harassment laban sa kontrobersyal na alkalde. DWIZ Balita. Report po muli mula sa labas ng impilan. Ang AFP walang balak makipag-usap sa counterpart sa China. Detalye ng balita mula kay Patrol No. 19, Celi Ortega Bueno.
Walang balak si Defense Secretary Gilbert Chodoro na makipag-usap sa counterpart nito sa China dahil sa kawalan ng tiwala. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal noong June 17, tinanong ni Senator Amy Marcos, chairman ng committee, kung nagkaroon na ba ng military-to-military na pag-uusap sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard. Sinabi ni Chodoro na walang pinakikitang level of good faith ang China para kausapin ng militar. Ayon pa sa kalihim, nakagawian na ng China na gamitin ang pag-uusap laban sa Pilipinas. Sinabi ni Chodoro na dapat ipakita ng China na maaari itong pagkatiwalaan para magkaroon ng pag-uusap. Nilinaw ng kalihim na pinaubayan nila sa Department of Foreign Affairs ang pakikipag-usap sa China. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa himpilang metodong lakas at DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa oras na 21 minuto makalipas sa alas 6 umaga, handang makipagtulungan ng kilalang IT expert na si Art Samaniego hinggil sa investigasyon laban sa mga paratang sa kanya. Ayon kay Samaniego, tapat siyang makikipag-ugnayan sa mga otoridad para agarang malinis ang kanyang pangalan sa publiko. Giit pa ng IT expert, hindi muna siya maglalabas ng anumang pahayag hinggil sa kontrobersiya na kanyang kinakaharap bilang paggalang sa tumatakbong investigasyon ng National Bureau of Investigation. Kaugnay nito, inihayag naman ng NBI na dumulog na sa kanilang tanggapan ang ilang mga pribadong kumpanya at ahensya ng gobyerno na nakompromiso ang website dahil kay alias Kangkong. Nabatid na ibinunyag ni alias Kangkong na inuutusan lamang siya ni Samaniego na i-hack ang website ng ilang pribadong kumpanya at ahensya ng gobyerno para magamit ang mga ito sa kolum ni Samaniego. DWIZ Balita. Teka, sunod-sunod pala yung ilang mga insidente yun. Itong mga nakalipas na linggo yung nag-report sa sa gobyerno noong kanilang dinanas na compromise, nagkaroon ng leak yung kanilang data, yung data breach, yung huli nga po, pinakahuli nga po, isang malaking fast food company, at milyon-milyon na data ng kanilang mga customer, yung na-compromise. Kasama po dyan yung mga personal data ng kanilang mga customer. Siguro panahon na para pag-aralan kung paano pa mas mapoprotektahan itong kung paano mas ma-ensure na protektado yung mga data ng ating mga kababayan na kanilang ipinagkakatiwala sa hindi lang sa gobyerno kundi sa mga private companies na ito. Kasi po yan pagka nakuha yung inyong mga personal data o background, yung inyong pangalan, pwede pong magamit yan sa identity theft At kayo po maging biktima na identity theft, Pwede magamit sa mga illegal na transaksyon yung inyong pagkakakilanlan at yung inyong personal background. Samantala, ang latest naman po sa Filipino Mirror, inalis na ng Kuwaiti government ang ban sa mga Filipino traveler at workers sa kanilang bansa matapos sa mahigit isang taong gusot sa diplomatic at labor relations sa Pilipinas. Kinumpirma ng Pilipinas at Kuwait na naayos na nila ang issue kaya't ipagpapatuloy muli ang recruitment ng mga overseas Filipino workers matapos ang kanilang pulong. Naganap ang pulong sa pagitan ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia at Kuwaiti First Vice President of the Cabinet, Defense at Interior Ministry o Interior Minister Sheikh Fahad Youssef Saud Al-Sabah. Nilinaw naman ni Youssef Olalia na limitado lamang sa mga nakapagtrabaho na sa Kuwait at may karanasan sa pagkatrabaho sa ibayong dagat lamang ang papayagan. Matatandaan na sinuspende ng Kuwait ang lahat ng mga bagong visa para sa mga Pilipino noong May 2023 matapos masira ang relasyon sa pagpatay ng isang employer sa domestic worker na si Julie B. Ranara. DWIZ Balita. At yung LEDAC na ating binabanggit kanina, 18 nga po doon sa mga panukala, tinukoy na mga top priority. Karamihan po dito sa mga ito may kinalaman sa ekonomiya pero siguro ang isa sa very interesting yung measure on VAT on digital services. Yun, papatawan ng value-added tax, yung mga
serbisyo sa internet. No, siguro maganda magkaroon tayo ng panahon na ma-discuss ito. Pati na yung pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act. Ito, napapanahon po ito. Yung creation ng Department of Water Resources. Kasi perennial problem po ito ng Pilipinas eh. Yung problema sa supply ng tubig. Kapos po tayo sa supply ng malinis na tubig. Maraming mga lugar sa bansa ang wala pa pong supply ng malinis na tubig. At yan po ay problemang pangkalusugan kasi pag wala kang malinis na supply ng tubig, ang kaakibat po niyan sakit, kagaya ng diarrhea. Meron pong pag-aaral dyan yung isang agency na connected sa UN. Millions pa na mga Pilipino ang walang access sa malinis na tubig. Taon-taon nakakaranas po tayo ng kakulangan sa supply kahit po dito sa mga urban area. Siguro panahon na para ito ay matutukan, although tuloy-tuloy naman yung pagtatayo ng gobyerno ng mga karagdagang dam para masuplayan yung lumalaking populasyon ng bansa at yung lumalaking pangailangan sa tubig. Para taon-taon hindi na tayo namumroblema pa ng kulang sa tubig, pag bumabagyo naman, umuulan, sobra-sobra sa tubig. No, meron tayo nakapanayam dito from NWRB yata yun, ang kanilang suggestion, magtayo ng mga, tawag dun sa mga dam na yun, na pwedeng doon iimbak yung mga tubig na galing sa tubig ulan, tapos para pagkapanahon ng tagtuyot, meron tayong nagagamit. Hanggang ngayon, kahit nakakaranas po tayo ng pag-uulan, hindi pa rin po tumutuntong yung antas ng tubig sa mga dam sa Luzon doon sa minimum operating level. No, wala pa, 180 meters po kasi matingnan nga yung huling data ng Pag-asa sa dam level. Hindi pa siya umaabot, at least yung Angat Dam, hindi pa umaabot dun sa 180 meters level. Yun po yung kanilang minimum operating level kahit na nakakaranas tayo ng mga pag-uulan. So very timely itong creation na to ng Department of Water Resources. Marami sa mga lugar sa bansa, maraming mga probinsya, yung mga remote areas, kapos sa supply ng tubig. Dito nga po sa urban area, nagiging problema natin ito. Nagkakaroon pa tayo ng mga panakanakang mga water service interruption. So it's about time na talagang ito ay matutukan itong pagtatayo ng Department of Water Resources. Ano pa po yung mga tinukoy na priority measure? Teka, meron pala ditong pinatawan ng higit 2 milyong piso na multa ang Maynilad dahil sa kontaminasyon ng coliform bacteria sa supply ng tubig sa 14 na barangay sa Caloocan noong December 2023. Ayun. So at least ito ay minomonitor ng gobyerno itong mga ganitong insidente para matiyak na malinis sa supply ng tubig. Kasi binabayaran natin yan So we deserve quality service at quality product. Dapat malinis yung supply ng tubig na ating natatanggap. Anyway, tayo po ay magbibigay daan po muna sa maikling commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:29 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik pong programang Usapang Tol at good morning sa iyo, Senator Tol. Good morning Cecil. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Mukhang naging madibdiban ba, Sentol, yung naging LEDAC kahapon? Ay, oo, matagal din at maraming na talakay na yung top priority siguro. Pwede kong banggitin. Sige. Yes, Senator, sige po. Kasama po dyan yung reform to Philippine capital markets, tapos yung Archipelagic Sea Lanes Act, ako po yung may akta niyan. Amendments to right-of-way law, excise tax on single use of plastics, tapos yung mining fiscal reforms, amendments sa IPIRA, sa kuryente ito, tapos yung pagtatag ng Department of Water Resources Management, tapos yung Create More Act, tapos yung amendments to foreign investors long-term lease. Ito yung gagawing maximum yung list ng lupa sa foreign investors ng 99 years. Oh. Tapos
na yung rice tarification law. So marami pang iba, pero yun yung top 10. Kasama rin yung ROTC sa kasunod, sa dami. Yung ang isa sa mga interesting dito, Sentol, yung VAT on digital services. Ayun, medyo mahirap ipatupad yan, pero kasama nga yan. Very interesting yan. Waste to energy, mandatory, ROTC kasama. Marami pa. Mga ano to, mga 27. Yun yung sisikapin naming matapos. At ngayong araw nga ito, kaya medyo huli-huli tayo naghahanda na rin, papunta na tayo ng Pagadian City. Ngayong araw na ito, Zamboanga del Sur naman ang ating pupuntahan ngayon. Ngayong araw na ito. So, kahapon ay nagpakatapos ng LEDAC ay umattend na rin tayo ng hearing noong patungkol doon sa nangyaring June 17 sa Ayungin Shoal. Pero karamihan nun executive session, closed door. So napakinggan na natin lahat yun. Hindi natin pwedeng i-reveal yung iba doon. So pati yung nakaharap natin kahapon, yung naputulan ng lalaki, yung thumb, daliri. Oo, kaharap natin At alam mo ba, yung kaharap natin kahapon, nagulat ako. Yung palang binabalik-balikan ko, pupuntahan ko rin mamaya. Doon ako matutulog mamayang gabi sa Zamboanga City. Teka doon pala siya. Si Sarge, tega ron. Tega doon siya. Sa lugar na yon. Matagal din kami nag-usap, high spirits pa siya. At siya ay nasa mabuting kondisyon at naka-bandage lang yung kanyang daliri na naputulan. Yung kanang bahagi ba yun, Sentol, ng daliri? Kanan. Nakikipagkamay pa. Kanan. Pero ang hirap ng Sentol, sundalo pa naman siya, no? Pero talagang determinado, bata pa siya. Hindi ko lang alam kung sa baril kung anong gamit niya, kaliwa o kanan. So yun siguro may ulat natin Cecil. Itong Sentol, itong Philippine Maritime Zones Act, pero ito po ay pasado na, hindi po ba? Pasado na yan ay for signature yan. For signature. Isang bicameral pa kami, nag-break lang. Maraming mga walang congressman ngayon, pero by July, tapos namin yan. Ayun, Sentol. Tsaka, yung amyenda sa Philippine Immigration Act, Sentol. Ayun ay hinabol at tinulungan ko rin kasi inire-request yun ng mga taga-immigration, so pumayag naman ng presidente. Ayun. Kasi ilang dekada na rin, Sentol, na umiiral yung ating immigration. Luma na yung batas na yun, Panahon na po para ito ay mabigyan ng amyenda, no? Para ma-reflect yung current needs. Ano po, Sentol? Correct. Oo. Ayun. Marami pang ito. Tsaka itong Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program Act. Yung kasi yung pagkatapos ng COVID, kailangan makakatch up yung mga naiwan. Yun yung mga bahagi niyan. Yan. Ang daming mga interesting na panukala, Sentol, at karamihan may kinalaman sa ating ekonomiya. Sentol. Correct. Yun. So ito yung ating kasama sa mga tututukan. Ayun, samantala habang tayo ay nag-aantabay sa sinusubukan natin makuha, Sentol, ang COMELEC ngayong umaga para dun sa kanilang online voting, no, na napirmahan na pala kahapon, Sentol, yung kontrata para dun sa online voting. Kauna-unahan po yan na ipapatupad para po yan sa mga overseas Filipino voter. Yan, Sentol, para sila ay mas mahikayat na mag-participate sa botohan next year. Hindi na nila kailangang umalis ng kanilang mga lugar para makaboto. Iyon. Habang tayo nag-aantabay, baka ready na yung ating palengke report? Yes, oo. Nasaan ngayon si Alexa? Malaman natin yung lugar ni Alexa. Ayan, sinusubukan pa, Sentol, na matawagan si Alexa Avila para dun sa ating araw-araw na minomonitor. Kamusta kaya yung presyo ng luya? Yun. At habang tayo nag-aantabay, Sentol, tanggap muna tayo ng report mula po sa labas ng impilan. Philippine-Indonesia 13th Joint Defense and Security Cooperation Committee meeting isinagawa sa lungsod ng Makati. Detalye ng balita mula kay Patrol Number 17, Jopel Peleño.
Pinangasiwaan ng Department of National Defense o DND ang ginanap na 13th Philippines-Indonesia Joint Defense and Security Cooperation Committee o JDSCC meeting sa Makati City. Nanguna sa delegasyon ng dalawang bansa sina DND Undersecretary for Capability Assessment and Development Angelito De Leon at Indonesian Director General for Defense Strategy Major General Ujang Darwis. Sa opening remarks, binanggit ni Undersecretary De Leon ang 75th anniversary ng matatag na diplomatic relations ng Pilipinas at Indonesia. Muli rin itong tiniyak ang commitment ng bansa na maisakatuparan ang mga nakasaad sa 1997 Philippine-Indonesia Agreement on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security. Ipinangako naman ni Major General Darwis na higit pa nilang palalakasin ang border security at defense cooperation sa pagitan ng mga kaalyadong bansa gaya ng Pilipinas. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Magbabalik po muna tayo, Sentol, ang programang Usapang Tol. Mamaya po, ayan yung ating inihintay na palengke report, yung presyo ngayon ng mga bilihin sa palengke. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:43 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Puntahan natin, Sentol, ang ating palengke report. Nasaan ngayon si Alexa? Alexa, good morning! Alexa? Cecil. Saan ka, Alexa, ngayon? Magandang umaga po, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Andito tayo ngayon sa Cartimar Wet Market para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang gulay, sibuyas ay nasa 120. Yes, Senator. Ang sibuyas natin dito ay nasa 120, carrots 130, bawang 140, ang palaya 110, sayote 80. Ang kamatis na nanatiling mahal, nasa 135 pesos per kilo. Ang luya, bahagyang bumaba ang presyo from 250 to 220 na lang ngayon. Sa ang talong ay nasa 90 pesos, repolyo 70 at ang bagyo pechay ay nasa 80. Ang karne naman, bahagya ring tumaas dito sa Cartimar Wet Market. Ang pork chop ay nasa 340, lomo 380, liempo 390, kasim 340 at ang ribs ay nasa 330. Ang manok naman ay medyo steady ang presyo, nasa 195 pesos per kilo. Sa isda naman, ang galunggong ay nasa 250 to 280 pesos per kilo. Bangus 220, tampano 450, tulingan 350, tilapia 150, ang tahong 100, halaan or tulyan nasa 150 at ang tambakol naman ay nasa 200 pesos. Senator Miss Cecil. Parang nagmamahal din, Sentol, yung kamatis, Magkano kamatis ngayon, Alexa? Ang Senator naging mahal, 135 pesos. 135. At kinukuha daw nila ito galing sa Baguio. Baguio pa pala yan, oh. Yan ang yan ang problema talaga, Cecil, pag wala tayong mga frozen freezer facilities. Oo. Sige, talagay mo sa malalaking freezer yan. Yan yung sa may Pasay, Cartimar, Alexa? Yes, Senator. Katabi lang ito ng Pasay public market. Kabisado ko yan. Alam mo, Cecil, yan yung mga tindahan ng mga tuta, mga pusa, maraming mga alaga, mga pets. Diyan talagang original sa Pilipinas na tindahan ng mga alagang hayop na pambahay diyan sa Cartimar. Napakaganda niyan. At bata pa ho ako, napunta ako diyan sa Cartimar market. At noong araw yan ang natin. Nung wala pang mga tindahan ng mga imported, basta sinabing biling Cartimar, ay sa Cartimar makikita mo yun. Wala pang ukay-ukay noon, wala pang mga
department stores, mga malls dyan sa Cartimar binibili yan. Matagal na pala existing yan, Sentol, yung Cartimar. Oo, Kabisado ano nyo, tayo, kabisado natin sa ng Pasay. Ayun. Diyan kasi ako first 2 years ng elementary sa Pasay. Kaya pala, Sentol. Kabisado natin ng Pasay City. So, sino nanalo ng token natin ngayon, Alexa? Kasi natin ngayon si Esther. Meron po siya ng isda dito sa Cartimar Wet Market. Ay, Nanay Esther. Kumusta po kayo? Yes po. Ay, ano pong tinitinda natin, Nanay? Hello po. Okay lang Senator po. Tolentino po ito. Nanay Esther, ano pong tinitinda natin? Bangus po, tilapia. Ayo, kumusta naman ang mga Bangus po, tahong? tilapia. Kumusta po yung mga tahong? May tinda rin kayo noon? Nawala? Medyo mahina lang yung signal ni Alexa. Alexa, sige, kahit ipakita mo, kahit mag-ano na lang voice, baka hindi kaya nung signal sa loob. Video. Opo. Hindi kaya ng signal sa loob ng palengke. Kahit wala ng video, Alexa, para makakwentuhan natin si Nanay Esther. Medyo kulimlim ngayon eh. Oo. Oo nga ho. Dito nga rin ho sa Pasig, makulimlim po eh. Kulimlim ngayon at nawala na si Alexa. Tinatawagan po natin ulit, Sentol, para mabalikan natin si Nanay hindi Esther. nagbabago talaga yung presyo ng ng luya. Ng tawag, ng mga gulay. Oo nga ho. Alam Actually, mo, iba pang minsan mga iniisip ko, Cecil, ako na yung magpapalengke report pag nasa probinsya ako. Oo nga ho. So, why not, Sentol? Palengke report sa Zamboanga City. Gaya mamaya, nasa Pagadian ako, sa Lakewood, sa Mulabe. O tayo lang siguro makakagawa nun. Palengke report sa buong Pilipinas. Para, Sentol, Diba? ma-compare din natin yung presyuhan doon sa presyuhan dito sa Metro Manila. Kung ano yung mga produkto na mababa ang presyo doon at kung ano yung mga produkto na mataas ang presyo po doon. Maganda yan, Sentol. Opo. Pag may maaga tayong nasa labas tayo ng Metro Manila. So, marami pa naman naka-schedule sa akin eh. Bukod dito sa Zamboanga City, marami pa. Mga next week, marami pa eh. Ito nga ngayon, Pagadian, tapos sa linggo pala, San Fernando, Pampanga naman pa ako, pero wala tayong programa. From Mindanao to Pampanga pala, Sentol? Oo, marami pa. Maglang magpalengke report si Dick Villanueva sa Paris. Pero itong Paris natin, pinag-uusapan natin nung isang araw, Cecil, nadagdagan tayo ng mga atleta. Nadagdagan ng atleta. Pag pumasok si Bianca Pagdanganan at si Dote Ardina, so dalawa yon, yung 15, naging 17. Tapos si Kayla Sanchez at Jared Hatch sa swimming. At si Watanabe sa judo. Si Kayla Sanchez, ako po yung personal na tumulong para maging dual citizen siya. Ito po si Kayla Sanchez, nung huling Olympics, nung may COVID, 2020 sa Tokyo, ito po ay silver medalist sa swimming. Pinakamahirap po yun, representing Canada. Representing Canada. Pero dahil ang nanay niya Pilipino, ay siya ay nag-opt na dual citizenship. Kaya tinulungan natin siya magkaroon ng Filipino passport at lumipat siya sa Pilipinas. Nice. So ngayon, i-represent niya ang Pilipinas sa Paris Olympics at may pag-asa po ito. Ganon din yung mga athletics natin sa hurdle, si John Tolentino. Siguro kamag-anak ko to at si Lauren Hoffman. So ang delegation natin ngayon, 20 na. Ayun. So in-expect pa niyan, madagdagan pa yan ng at least 5 pa. Oo, so pag nag-25 tayo, marami-rami na yon. At marami tayong mga pambato doon na pwedeng makakuha ng medalya sa Paris Olympics na malapit-lapit na. Ngayon, kasagsagan na ng training nila. Ay, balik natin sa linya ng komunikasyon. Naghahangad yung gilas na mga kasama sa basketball kung makaka-qualify sila. Si Alexa, nandiyan na? Opo, nakabalik na, Sentol, si Alexa. Opo. Alexa? Ulit po, Senator and Mrs. Kasama ko si Ma'am Esther. Better na. Dito sa Cartimar. Nana Esther, good morning. Si Senator Tolentino po ito. Ay, good morning po, Senador. Oo. Teka, anong probinsya nyo?
Ay, taga Leyte po. Leyte. Southern Leyte o sa Tacloban po. Ayun, ay naku, masarap din ang isda ron. Anong tinitinda nyo dyan? Po? Isda. Mga isda rin. Opo. Ayun. Yung mga tahong ba, may tinda kayo? Hindi po. Sa kabilang tindahan po yun. So talaga nakatuto kayo sa mga isda. At isa sa mga malalakas na palengke ng Pasay, ang Cartimar. Matagal na kayo sa Cartimar? Opo. Mga ilang taon. Siguro po mga 20 years. 20 years. Aba, matagal na nga. Tiga Pasay na kayo niyan. Saan galing ang isda natin, Anay? Saan galing? Bulacan po. Sa mga fish pond, mga tilapia yan, mga hito. Cecil, may tanong ka kay Nanay Esther? Ano lang, kung nagmahal o nagtaas ba o stable ang presyo, Nanay Esther, ng mga isda? Stable naman po. Ayun, stable. Kamusta naman po ang benta? Medyo mahina po. Sige. Maaga pa naman. Wala pang alas 7. So, Nanay, kumusta mo na lang kami dyan sa mga kasamahan mo dyan? Meron ka bang gustong batiin sa Tacloban, sa Leyte? Marami nakikinig sa atin. Wala po, nandito na po sila lahat. Sinama mo na lang sa Metro Manila. Sige, maraming salamat at ingat-ingat po tayo dyan, Nanay. Sige po, salamat din po, Senador. Sige po. Okay, thank you po. Salamat, Alexa, sa pagpunta mo dyan sa Cartimar Public Market. Cecil, may dalangin ka na babasahin? Yes, Sentol. Bago tayo tuloy magpaalam, puntahan muna natin, bigandaan muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. A thought to ponder and live. Storms don't come to teach us painful lessons. Rather, they come to wash us clean. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. God bless us all. Maraming salamat po sa sumubaybay at sumama sa atin sa programang Usapang Tol. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magkita-kita po muli tayo bukas at ako po ay mag-uulat sa inyo buhat sa Ciudad de Zamboanga sa Mindanao. Ito po si Senator Tolentino. Magandang umaga po sa inyo lahat. God bless us all. Ako naman po yung lingkod, Cecil Villarosa, antabayanan ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.